Praise God, salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Wala siyang katulad at wala siyang kaparis. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapag-aral pang minsan pa tayo ng salita niya. At hilingin po natin ang patuloy na pagsama at ang pangunguna ng banal na Espiritu. Tayo po'y umawit bago sa isang panalangin. Diyos, pag-asa. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Bless your name. Na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, sa aming buhay, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Napakabuti niyo, aming Diyos. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis. Napakabuti niyo, aming Diyos. Napakabuti niyo, O Diyos. Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Minsan pa na makapag-aaral kami ng inyong salita. Sa pagkakataong ibinibigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong
Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Napakabuti niyo, aming Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Samahan niyo nga po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, Holy Spirit. Patuloy na gabayan niyo kami, Espiritu ng kaunawaan, karunungan na nagmumula sa inyo. Apart from you, hindi namin kayang unawain ang inyong salita. Salamat, nandyan po kayo, banal na Espiritu. Salamat po sa inyo sa gabing ito. Kayong patuloy na maparangalan, kailangan tanging kayo ang mataas, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Walang katulad ang ating Diyos. Siya'y Diyos na dakila. Siya'y Diyos na tapat. Tuloy po natin yung pag-aaral po natin ng kanyang salita. Dito pa rin po tayo sa chapter 8 ng aklat ng Juan. Basahin po natin mula doon sa 42. Sabi po, sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong Ama, mamahalin nyo sana ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kalooban, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa nyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa pasimula, at ayaw niya na ang katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumula ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako, pawang katotohanan ang sinasabi ko, at dahil dito ayaw niyong maniwala. Sino sa inyo ang makapagsasabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ang kanyang salita na binasa po natin, mapapansin po natin ay ilang beses na po itong nabanggit at paulit-ulit na binabanggit ng ating Panginoong Jesus, kasi kagaya nga po, ulitin ko, ang tanging layunin ng sumulat ng akda ng Gospel of John ay si Juan the Beloved, at ang layunin niya ay himukin ng mga tao na maniwala na si Kristo, siya yung tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesus, siya yung tagapagligtas. Siya yung sugo ng Ama, pinadala para hanguin tayo. Sabi dun sa mga gawa, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng bawat isa. Sa Kanya lang tayo tatawag. Siya lang yung magpapatawad ng ating kasalanan. Wala nang iba. Siya lang yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya ang main goal ng aklat na ito, John, Gospel of John, himukin ng bawat isa sa atin. Si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang susi tungo sa buhay na walang hanggan at wala nang iba. Siya yung daan, siya yung katotohanan, at pawang katotohanan lamang ang kanyang sinasabi. Kaya mapapansin po natin paulit-ulit, bakit? Kasi yun talaga ang nais ni Juan, ang makarating tayong lahat sa buhay na walang hanggan. At ang dahilan at ang tanging paraan para makarating tayo sa buhay na walang hanggan, tanggapin natin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, at kung tinanggap na natin siya, ang responsibility natin habang tayo nandito sa lupa, lumakad tayo ayon doon sa nais niya, ayon sa nais ng ating Panginoong Jesus. Kasi nung ang ating Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, ang sabi niya doon sa aklat ng John din, chapter 4, 34, ang pagkain niya ay ang gawin ang kalooban nung nagsugo sa kanya, kalooban ng Ama. Kung ano yung dahilan bakit siya pinadala rito sa mundo, nagkatawang tao siya, yun ang layunin niya, mabigyang katuparan, magawa niya kung ano yung pinagagawa ng kanyang Ama. Ang problema lamang dun sa mga nakikinig, ibang nakikinig sa kanya. Maraming tao ang naniniwala, marami ding nagsasabing sumasampalataya. Pero nung sabi rin ng ating Panginoong Jesus, alam niya yung puso, alam niya kung ano yung nais sa isipan, alam niya kung sino yung totoong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Hindi na kailangan sabihin pa, sabi nun sa John chapter 2 sa huling bahagi. At dito nga, inulit na naman po uli ang
Isang dahilan kasi bakit paulit-ulit, kasi ayaw nga talaga nilang tanggapin ang ating Panginoon na siya yung tagapagligtas, siya yung sugo ng Diyos, siya yung nagkatawang tao para sa bawat isa sa atin. Unbelief, kagaya po nung isa sa dahilan bakit nila pinagsikapang mapatay ang ating Panginoong Jesus, mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ayaw nilang tanggapin. Kaya nang sinabi dito sa binasa natin, sinasabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong Ama, mamahalin nyo sana ako dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kalooban, kundi sinugo ako ng Diyos. At every time na babanggitin ng Panginoon yung katotohanan tungkol sa Kanya, tungkol doon sa nagsugo sa Kanya, gagalit yung mga ibang nakakarinig. Hindi naman po lahat, yung ibang mga nakakarinig. Kaya nakakalungkot every time na maririnig na yun, nagkakaroon ng mga hindi magandang pandinig yun sa kanila. 6:36 ng aklat ng Juan, ang sabi, basahin po uli natin, ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang tanging paraan lang para matanggap ang Panginoon, kailangan paniwalaan natin siya para malaman natin ang lubos. Kailangan accept natin siya sa ating buhay. At yun ang hindi magawa ng mga ibang nakikinig, mga pinunong pari na nakikinig, na naghahanap ng maisasakdal sa ating Panginoong Jesus. Kaya nakakalungkot. Ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin. At kinu-question nila ang ating Panginoong Jesus. Basahin din po uli natin to, 7:16. Ng aklat ng Juan pa rin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang itinuturo ko, kundi galing sa akin ang mga tinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Po ba? Inuulit at paulit-ulit niyang sinasabi na ang kanyang tinuturo ay galing doon sa nagsugo sa kanya. Hindi po nila matanggap ito. Chapter 12 ng John. Basahin po uli natin. Ang sabi dun sa verse 45, 12:45 ng Juan, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi mananatili sa kadiliman. Para hindi manatili sa kadiliman, kailangan maniwala, kaya kailangan sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi po nila matanggap ito. 14 verse 9. Verse 9, chapter 14, verse 9. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo masasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Amen? Maliwanag po yun at paulit-ulit na binabanggit po dito sa aklat ni Juan. Kaya even yung mga madalas niyang kasama, ang kailangan lang talaga buksan ang kaisipan, tanggapin ng buong puso para maunawaan. Kasi yun lang ang susi, tanggapin para maunawaan, sumampalataya para maunawaan ng lubos. Ang problema nga lang, kagaya no sinasabi sa Korinto ni Apostol Pablo, madalas din po nating binabasa to at babasahin po uli natin. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tinakpan na, binulag na yung kanilang mga isipan, kaya ayaw na nilang tanggapin. Tumigas na yung kanilang mga puso. Sabi po dyan yan sa 2 Corinthians 4:4. Basahin po natin yung 1 Corinthians. Sa unang Korinto naman, chapter 2, verse 14. Kung ano yung sinasabi. Ang sabi rito, chapter 2, verse 14, ngunit ang taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito
nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang ng taong na sa tulong ng Espiritu. Kaya kahit basahin natin ng basahin at marinig ng marinig, pero kung hindi natin ina-acknowledge din ang banal na Espiritu, paano natin mauunawaan? Kung hindi natin tatanggapin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, paano natin mauunawaan ang kanyang salita? Kung ang ating Panginoong lang ang daan patungo sa langit na bayan, kailangan i-acknowledge natin siya sa ating mga buhay. Wala na pong ibang daan, si Jesus lang. Kaya kailangan tanggapin natin ang Panginoon para dun sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon, i-acknowledge natin siya ng buong puso. Wala nang ibang daan patungo sa langit na bayan. Kaya kung hindi ay acknowledge si Jesus sa kanyang buhay, sino man ang hindi mag-acknowledge sa ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay, paano makakarating sa langit na bayan kung siya ang daan, kung siya ang may mensahe ng buhay na walang hanggan? Ang sabi dito sa Roma 8:7, basahin po uli natin to. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. 8. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Panginoon. Para makapamuhay tayo ayon sa nais ng Diyos, kailangan natin ang patnubay, ang pagsama ng banal na Espiritu. 1 Corinthians, punta po ulit tayo sa unang Korinto, chapter 1. Kanina po, chapter 2 yung binasa natin. Ngayon, chapter 1, verse 21. Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutan na makilala siya ng tao na sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ipinapangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangamangan lamang. Kailangan panampalatayanan natin talaga sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon, yan ang hindi matanggap ng mga ibang kausap ng ating Panginoong Hesus at humahanap sila ng paraan. Naiinggit sila at yung pinag-aralan natin kahapon. Kaya nakakalungkot paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng Juan. Kaya kung mapapansin, kagaya na po ng sinabi ko, mapapansin natin, bakit ganito? Paulit-ulit, sinabi na rito, iniba lang yung pagkasabi, pero ganun pa rin ang kahulugan. Kasi nga, gustong himukin ni Juan the Beloved ang mga tao na manampalataya, tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas kasi siya lang ang tanging susi para makarating tayo sa langit na bayan. At bakit? Kasi mismong ngayon nasa langit na sila. Yung revelation na isinulat ni Juan, hindi niya yan basta na isulat, talagang ipinakita ng Diyos sa kanya. Kaya salamat, napakabuti ng Diyos. Mas diretso na po tayo. Sign po ulit natin yung verse 44 and 45. Ang sabi po rito, 44, ang diablo ang inyong ama at kung sino ang gusto niya, ayon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa pasimula. Ayaw niya ang katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Kaya sino man ang mga nagsisinungaling, ibig sabihin, ang tinutularan ng mga sinungaling ay si Satanas. Sabi, ang pagsisinungaling, dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaya, pag may mga nagsisinungaling pala, pag nagsisinungaling ang isang tao, ang tinutularan niya pala ay si Satanas. Kaya tulungan tayo ng Diyos at binanggit sa huling bahagi sa pahayag, ang sinungaling ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya tulungan tayo ng Diyos na huwag tayong magsinungaling dahil hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon ang pagsisinungaling. Kaya sabi sa 45, ngunit ako pawang katotohanan ang sinasabi ko at dahil dito ayaw niyong maniwala. Tulungan tayo ng Panginoon. Puro katotohanan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano ang attitude ng mga tao? Nakita kasi po sa attitude at saka sa action kung sino talaga ang sinusunod. Lumalabas sa bibig, sa mga ginagawa, yun ang nag-identify kung sino yung
sinusundan. Kaya kung ikaw ay sinungaling o sino mang nagsisinungaling, gumagawa ng hindi maganda, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sinusundan mo ay si Satanas kasi siya ang pinagmula ng lahat ng kasinungalingan. Yung Diablo, ang ama ng mga sinungaling. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos. Kaya nung sabi, kung tayo'y mga anak ng Diyos, ang tutularan natin at ang makikita sa bawat isa sa atin ay yung nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Sabi, kaya salamat sa Panginoon, hindi ka nagagalit, hindi masama ang loob mo, hindi ka naiinggit dun sa kapatid mo. Dahil yan ay hindi sa Diyos nagmumula ang inggit. Yung galit, sama ng loob, puot, di po ba? Pamimintas, pagchichismis ng hindi maganda o ano man, totoo man o hindi dapat natin sinisiraan yung kapatid natin. Kaya yan ay gawa ng mga hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kamusta po ba ang attitude natin o action natin? Yun po ang nag-identify kung sino nga talaga ang Ama natin, sino ang Panginoon, sino yung tinutularan natin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. For example po, sa gawain ng Diyos, sa araw ng pagsamba, kamusta po ba tayo? Tayo po ba'y laging late? Nagpapalate? Hindi po ba? Kung talagang mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ang buong puso. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, may kusa po ba tayo? Di po ba? Kasi ang salita ng Diyos ay yan ang pagkain ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Para makilala natin siya ng lubos, kailangan mayroon tayo talagang time. O ginagawa natin ang Word of God, ang Biblia ay sleeping pills. Para matulog ka, kailangan magbasa ng Bible. O meron ka talagang time para magbasa ng Bible. Mahalaga po kasi yun, na nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Kaya doon po makikita yun. Kaya pag sa isang tao, wala sa kanyang halaga ang Bible, ang pagbabasa ng banal na kasulatan, nakakalungkot, di po ba? Kakalungkot. Pagpunta sa simbahan, excited ka bang pumunta sa simbahan? Excited ka ba sa prayer meeting o sa ano pa man? Kasi makikita yun eh. Kapag, hindi, dito na lang, di po ba? Kagaya ngayon, di po ba? Nasa cellphone na lang, o kaya sa TV na lang, napapanood na lang. Gaano po tayong ka-accurate? Po ba? O habang nanonood ka ng Sunday worship service, paano po ba? Nakabihis ka pa ba ng pamsimba o nakahiga ka na lang habang nagwo-worship sa simbahan, nanonood ka sa bahay mo, nandun, nakahiga ka sa kwarto o anong ginagawa mo? Kailangan gawin natin ng tama. Kung sa simbahan ay ginagawa natin ang pinakamabuti, bagaman naka-lockdown o hindi makapunta sa simbahan, kailangan gagawin din natin yung pinakamabuti kasi nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin at iniisip natin. Kaya biyayaan tayo ng Panginoon. Tanging ang Diyos lang ang nakakasiyasat at siya rin ang maghahayag pagdating ng panahon. Kaya ang tinutularan natin ay ang Panginoon, ang Diyos, ang ating Ama, siya ang Panginoon ng ating buhay. Makikita po yan sa gawin natin. Ano nga ang sabi? Mag-isip ka lang ng hindi maganda, murderer ka na sa isang tao. Magtanim ka lang ng hindi maganda sa puso mo, hindi nagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Hesus yon. Sabi po dun sa 46 at saka sa 47, tumuloy na po tayo. Ang sabi dun sa 46, sino ang makapagsasabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala naman po talaga eh. Walang nagawang kasalanan ng Panginoon. Kaya wala rin silang maipipintas. Wala, bakit ayaw ninyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Kakalungkot po. Dahil tayo mga anak ng Diyos, kailangan talagang may panahon tayong mag-aral, magbasa ng kanyang salita. May panahon tayo makinig ng salita ng Panginoon. May panahon tayo na lumapit sa Panginoong Hesus. Kasi yun lang ang dahilan. Kailangan makinig tayo. Panampalatayanan natin, paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Anong sabi? Bubulay-bulayin araw at gabi, at pag ito'y binulay mo araw at gabi, anong benefits? Uunlad, magtatagumpay.
Kaya may mabuting bagay na idinudulot ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nung sabi, pakinggan, paniwalaan, sampalatayanan natin ang Panginoon. Basahin nga po natin sa 1 John 4. Sa aklat ng unang Juan, na isinulat din po ni Juan the Beloved, chapter 4, verse 3. Ang sabi po dito ay, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao at ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ang espiritu ng Antikristo. Kapag hindi ka raw naniniwala na si Kristo ay sinugo ng Diyos, Antikristo ang tawag sa iyo. Galit ka sa ating Panginoong Jesus. Kaya paniwalaan po natin ang ating Panginoong Jesus. Sa John pa rin po, 1 John 2:22, ang sabi po rito, 1 John chapter 2 verse 22 hanggang 25 po yun. Ang sabi, at sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Kaya para dun sa mga tao na ayaw niyong kilanlin, ayaw tanggapin ang Panginoon bilang Kristo, siya ang tagapagligtas, ang tawag daw doon ay sinungaling. Sabi, at sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Sino mang ayaw kumilala, ayaw tanggapin ang Panginoon, siya ang Kristo, ang tawag sa kanya ay sinungaling, siya ang Antikristo. Ang taong hindi kumikilala sa anak, sino yung anak na tinutukoy? Si Jesus, siya ang Kristo. Yung anak na tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi sumasa kanya ang Ama. Kapag hindi raw po kilala yung anak ay si Jesus, hindi kumikilala, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang Ama. Para masabi mong nasa iyo ang Ama, ang Diyos Ama, kinikilala mo ang ating Panginoong Jesus. At kung hindi kikilanlin, sino mang hindi kumikilala kay Jesus, wala sa kanya ang Ama. Wala rin sa kanya ang pagsama ng banal na Espiritu. Huwag ninyong kalimutan na ang natutunan ninyo mula pa noong una upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa Ama. Para i-acknowledge ang Ama, ang Diyos Ama, kailangang i-acknowledge si Jesus bilang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas, siya ang Kristo. Kung hindi, wala sa iyo ang hindi sumasa iyo ang Ama. Kaya yun po ang paulit-ulit na sinasabi ni Juan the Beloved. Si Jesus, si Jesus. Kaya mapapansin niyo po, iba ang nakasulat dito sa aklat ng Juan. For gospel po, yung Matthew, Mark, Luke, John, may pagkakaano po yan. May maraming kwento sa nasa Matthew, nasa Marcos, nasa Juan, nasa Lucas, nasa Juan. Pero itong mga tagpong ito ay sa Juan lang po natin makikita. Bakit? Kasi ang focus talaga ng Book of John, paniwalaan ng tao si Jesus, ang Kristo, siya ang anak ng buhay na Diyos. Sumisigaw na ang masasamang espiritu, you are the Son of the living God. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Masasamang espiritu na po yun. Kaya nakakalungkot naman kung yung masamang espiritu yung naniniwala na si Jesus ay Kristo. Abay, maniwala tayo. Mas masahol pa tayo sa masamang espiritu kapag hindi ka naniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya si Jesus ang Kristo, siya ang tagapagligtas. Siya ang daan patungo sa langit na bayan. Naniniwala yung masasamang espiritu. Kaya kailangan masigit pa tayong maniwala na siya talaga ang tagapagligtas. Basahin po natin yung 48. Pumunta na po tayo sa 48. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus, tama ang sinabi namin, isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu. Tignan nyo nga po, every time nagsasabi ng totoo ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Pawang katotohanan lang ang sinasabi niya. Ano sabi nila? Isa kang Samaritano. Bakit po? Ang Samaritano po kasi ay, ano po ito? Hindi pure-blooded na Hudyo. At galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ayaw nila sa mga Samaritano.
Kung babasahin po natin sa 2 Kings chapter 17:24, nung naalipin na po kasi dinilang bihag ang mga Israelita sa Babylonia, ginawa po silang bihag, pinalta ng mga tao yung nandoon sa lugar nila, kaya at nakipangasawa po sila roon, kaya nahaluan sila po yung tinatawag na mixed race, at ayaw po ng mga Hudyong makimingle sa kanila. Ang tawag po rito ay ang mga Samaritan. Galit ang mga Hudyo sa mga Samaritan kasi ang feeling nila, totoo naman po yun, sila yung pinili, kaya ayaw nilang makihalo sa mga Samaritano at galit sila. Ang tawag nila sa ating Panginoong Hesus, Samaritano ka nga. Hindi po maganda ang ibig sabihin nun nung binanggit yung salitang yun. At ano pa ang sabi? At sinasaniban ng masamang espiritu. Biro nyo yun. Ang sabi nila sa ating Panginoong Hesus, sinasaniban siya ng masamang espiritu. Po ba? Nung sinabi lang nilang Samaritano ka, ibig sabihin ay galit sila sa ating Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin po talaga nun. Bakit? Ang feeling po ng mga pure-blooded na Hudyo ay binitray ng mga kapwa nila Hudyo yung kanilang kababayan at ang kanilang bayan nung nakipag-asawa sila sa ibang lahi. Kaya ayaw po nila roon. Kaya kagaya po na pag-aralan natin dun sa chapter 4, malapit yung daan patungo dito, pero ang gagawin nila, gagawa sila ng long cut kasi ayaw nilang dadaan doon sa Samaria. Bakit? Kasi madadaanan nila yung mga taong ayaw nilang makasalamuha. Nakakalungkot naman po. Kaya yun ang tawag nila sa ating Panginoon. Kaya nung tinawag nilang Samaritano ka nga, hindi po maganda ang pagkaibig sabihin nila, pakatukuyan nila nung binanggit nila. At pagkatapos, sinundan pa ng mas pangit na salita. Sinasaliba ng masamang espiritu. Biro nyo yun? Nung nagpalayas, gumawa ng himala ang Panginoon, ang tawag, nung magpalayas siya ng masamang espiritu, ang tawag sa kanya, sa demonyo yan. Binigyan ng kapangyarihan niya ng masamang espiritu. Yun ang binabanggit nila sa ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot, kaya tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, paulit-ulit na sinasabi, lalo na sa kapanahunan po natin ngayon, napakaraming katuruan ang lumalabas. Pahalagahan natin si Jesus sa ating buhay. Ang sabi dun sa John chapter 14, siya lang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Wala na pong iba. Sabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi natin i-acknowledge ang Panginoon sa ating buhay, kung hindi natin i-acknowledge kung sino man ang hindi mag-a-acknowledge sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay, hindi niya tatanggapin. Ang sabi dun sa 6:68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tatalikuran natin ang Panginoong Hesus, hindi natin siya kikilanlin sa ating buhay, hindi nyo kikilanlin sa inyong mga buhay o sino pa mang hindi kikilala sa Panginoong Hesus, tinalikuran mo rin ang langit na bayan. Kapatid, si Hesus lang ang daan patungo sa langit na bayan. Si Hesus lang ang may mensahe na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, wala na. Kung ayaw mong pumunta sa langit, dito ka na lang sa mundong ito. Kung ayaw mong i-acknowledge ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, siya lang ang daan patungo. Sabi dun sa binasa natin John 14:6. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Totoo ang banal na kasulatan. Paniwalaan po natin, i-acknowledge natin, pahalagahan natin, bigyan natin ng panahon sa ating mga buhay para lalo tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Si Pablo, nagkaroon na siya ng personal encounter sa ating Panginoong Hesus. Pero ano ang desire ng kanyang puso? Sa Filipos 3:10, that I may know Him. Makilala ko pa ang Panginoon. Kasi yun ang dahilan. Kaya habang nakikilala niya ang Panginoon, kahit latigo, okay lang. Para dun sa kanyang minamahal. Salamat sa Panginoon, tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid,
Hindi sa atin ang mensaheng ito kasi naniniwala tayo na si Jesus ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Ipag-pray po natin, sino man yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa ina-acknowledge ang Panginoon bilang personal niyang tagapagligtas. Marami po ako nababalitaan. Ayaw nilang i-acknowledge ang Panginoon bilang tagapagligtas. Tulungan tayo ng Diyos, malapit na siyang dumating. Ang babalik ay si Jesus, hindi ang Ama. Si Jesus ang babalik. Siya yung magdadala sa atin sa langit na bayan. Siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Nasa kanya ang susi, ang mensahe ng buhay na walang hanggan. Kailangang i-acknowledge siya. Kaya kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi siya ina-acknowledge, tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, patuloy po tayong manalangin. Malapit nang dumating itong Jesus na to na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At sino man sa kanya ay hindi sasampalataya ay mapapahamak. Pero ang sino man sa kanya ay sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa lang ang pagpipilian. Pag hindi ka sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ang sabi sa John 3:16, may kapahamakan. Pero ang sino man sa kanya ay sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po niyan. Yan ang nais ng sumulat ng aklat ng Juan. Paniwalaan natin, sampalatayanan natin bago tayo manalangin. Basahin po natin yung ang mensahe doon sa huling bahagi na palagi nating binabasa sa chapter 20:31. Anong sabi? Pero ang nasa ng aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo. Alam ni Juan the Beloved kung ano yung sinasabi niya. Nakasama niya ang ating Panginoong Jesus. Tinawag siya, napabilang siya sa kanyang mga alagad, si Juan the Beloved. Nakasama niya ang Panginoong Jesus. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hanggang doon sa pagkabuhay na maguli, hanggang doon bago umakyat doon sa langit na bayan, nakita niya ang ating Panginoong Jesus. Alam niya kung ano yung isinulat niya sa aklat niyang ito. Kaya anong sabi? Pero ang nasa ng aklat na ito, ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo. Alam nung may akda kung ano yung ibig niyang sabihin. Alam niya kung ano yung isinulat niya. Kaya ang gusto niya para sa bawat isa, maniwala tayo, sumampalataya tayo sa Kanya. Siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Yung sigaw ng masasamang espiritu, ito ang Kristo, anak ng kataas-taasang Diyos. Ang sabi ni Juan the Beloved, sumampalataya tayo. Siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At kung sumasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sino ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung sumasampalataya na si Jesus ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Amen? Para makarating tayo sa langit, si Kristo, si Jesus ang tatanggapin natin kasi siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi po tayo magsasawang paulit-uliting sabihin yan. Si Jesus ang Kristo, siya ang anak ng buhay na Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo. Napakabuti niyo, Panginoon. Hayaan niyong maitanim sa aming mga puso na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Huwag naming makalimutan, Panginoon, si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Si Jesus, nasa inyo lang ang susi, ang mensahe na may buhay na walang hanggan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag mabaling sa iba. Si Jesus lang ang Kristo. Siya lang ang daan patungo sa langit na bayan. Wala nang iba. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat isa. Pangalang Jesus lang. Pangalang Jesus lang, kapatid. Napakamakapangyarihan ang pangalang ito. Kayang baguhin niya ang buhay mo.
Kaya niyang baguhin ang bawat isa sa atin. Kung tayo'y sasampalataya, kung ikaw ay maniniwala, nasa Kanya ang susi ng buhay na walang hanggan. Napakamakapangyarihan ang pangalang ito. Kaya wag natin itong gagamitin sa walang kabuluhan, sa walang kwentang usapan. Igalang natin ang pangalang Jesus na kinatatakutan ng masasamang espiritu. Nagpapatira pa sila nung si Jesus ay nandito sa mundo. Pag nakikita nila si Jesus, nagpapatira pa sila. Napakamakapangyarihan ang pangalang ito, kahit pangalan pa lang. Kung igagalang natin, hayaan nating maparangalan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siyang magdadala sa atin sa langit na bayan. Si Jesus, siya ang Kristo. Siya ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng kaligtasan. Kung lalapit ka sa Kanya ng buong puso, i-acknowledge mo siya sa iyong buhay, kakaroon ka ng kaligtasan. Maliligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Pahalagahan namin, Panginoon, kayo sa aming buhay. Panginoong Jesus, kayo ang Kristo. Kayo ang anak ng buhay na Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat na bayubay kayo doon sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan kayo, dinuraan kayo, nilait kayo ng mga tao. Pero tiniis niyong lahat yun para sa pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Na sino mang tatawag sa inyo, sino mang sasampalataya sa inyo, patatawarin niyo. Tatawaging anak ng Diyos. Tatawaging anak ng Diyos. Sino mang maniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Abutin niyo ang inyong mga anak. Sino mang nakikinig, huwag naming makalimutan, huwag naming ipagpalit sa ano paman, sa kanino paman. Kayo ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Sino mang nakikinig, may mga pinagdadaanan, problema, karamdaman. Pangalang Jesus ay napakamakapangyarihan. Kung paniniwalaan at sasampalatayanan mo, may magagawa siya sa buhay mo. Salamat sa inyo, Panginoon. Abutin niyo ang inyong mga anak. O Lord God, kayong patuloy na kumilos. Malilis hiling, Panginoon, sa bansang ito. Patuloy kayong makilala ng bansang ito, Panginoon. Hindi lang kami tawaging the only Christian nation in Asia, pero makita sa buhay ng inyong mga anak na mga kapwa namin Pilipino, sa kilos gawa, Panginoon, sa mga lugar na pinupuntahan. Kayo nga ang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Kung meron kaming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala at hindi pa kayo ina-acknowledge bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, release salvation, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, saan man sila naroroon, O Diyos. Gumamit kayo ng mga taong kumikilala rin sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O kung may marinig sila na pangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa inyo, aming Panginoong Jesus, i-acknowledge nila kayo sa kanilang mga puso. Kayo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat sa inyo, Panginoon. Tuloy na nilulukuban ko ng inyong banal na dugo, O Diyos, ang bawat nakikinig ng makikinig pa, Panginoon, makakarinig pa, Panginoon, ng mensahe ito. Kayo lang talaga may mensahe ng buhay na walang hanggan. At sino mang sasampalataya sa inyo, i-acknowledge na kayo, O Jesus, ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at mamumuhay ayon sa nais niyo, makaka-experience ng langit at buhay na walang hanggan, makakasama kayong pangwalang hanggan. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming nangangaral ng inyong salita.
patuloy na maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mabigyan namin kayo ng kaluguran, Panginoon. Tulungan yung patuloy na maisapamuhay namin, Panginoon. Kayo ang Kristo. Kayo ang anak ng buhay na Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis, hindi kayo nagbabago. Butin niyo po, Panginoon, taas ko sa inyo ang door of faith sa pangunguna ng Pastor Joseph. Bless him. Mga pastor under him, Panginoon, nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Pagpalain at abutin niyo, Panginoon, na huwag kaming magsawang sambitin at ipangaral si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Samahan niyo nga po yung mga anak, O Lord God, Holy Spirit, hindi namin kaya. Kailangan namin ang pagsama at pangunguna niyo. Samahan niyo ang inyong mga anak, O Diyos, every time na mga ngaral at sasabihin kayo ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Holy Spirit, salamat po sa inyo. Kayo'y patuloy na maparangalan. Pagpalain niyo ang inyong mga anak, O Diyos. Pagpalain niyo. Kayong patuloy na kumilos at manguna. Salamat po sa inyo. Taas po namin, O Diyos, ang prayer and fasting by sa November 7, Panginoon. Pagpalain niyo ang araw na ito. Patuloy na pagkaisahin niyo kaming lumapit, Panginoon. Maparangalan po kayo sa aming buhay. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, o aming Panginoong Jesus. Kayo ang Kristo. Kayo ang anak ng buhay na Diyos. Salamat sa inyo, ang pinakamataas na papuri. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Huwag po tayong magsawang sabihin si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Si Jesus ang Kristo, siyang anak ng buhay na Diyos. Salamat sa Panginoon. Nasa comment po ang mga address ng mga gawain sa ibang bansa. Pagpalain po tayong sama-sama ng Diyos. Huwag tayong magsawang ipangaral si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siya lang ang susi. Nasa Kanya lang ang susi. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos hanggang sa wakas, hanggang doon sa piling ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa, sa bawat isa ang pagsama at ang pangunguna ng banal na Espiritu. Pagpalain po tayo ng Diyos, makita po tayo bukas ng gabi.